Talagang, oh yes, mga bata pa kayo nun. And most of the time, minsan, si ate, ano lang ang nandun eh, yung mama niya. No? So, but I keep on, sapagkat ito'y pinagkatiwala sa akin ng aming pastor na sila ay Bible study until such time na may mga naakay na doon sa mga nakapaligid sa kanila. And sa totoo lang, may pinakamaraming mga kapatiran na na-produce galing sa Langhaya eh. Doon, kasi talagang pag pumupunta sila doon sa church, hakot yun eh. No, dalawang sasakyan. So, tunay nga na napakabuti ng Panginoon. And ang inyong pastor, sabi niya, naging pagpapala ko sa kanya. Sa totoo lang, naging pagpapala din ang inyong pastor sa akin nung time na parang bagang going wayward ako dahil doon sa mga pagnanais na kumita ng pera. Ako po ay nagtayo ng aking sariling networking. Kaya lang talagang pero napakabilis nung pagdating ng pera at pagdami ng tao nung time na yun. Just imagine, sa loob ng 1 month, halos mag-100 na yung member ng aking network. Pero naghahanap ako noon ng maggagawa ng aking yung system. Okay? At pinakita ko yun sa inyong pastor. Nung makita niya, ang sabi niya sa akin, pastor, masisira kayo dyan. Sabi niya. Meron pa akong nagre-resist pa akong din. At ganito, ganyan. But, nung sinabi niya yung salitang, okay lang kung hindi ka pastor. Kumbaga sa kasi at the end of the day, talagang mangyayari dyan sa sistema ng business mo, magtatago ka. Maraming hahabol sa iyo. So, and by that word, talagang nag-sink in sa akin yun. So, when I returned dito po, tsaka during that time, isang naging ko doon, yung even sa service namin, Sunday worship service, nagpupuntahan ng mga tao para doon sa business, which is parang naano yung aking soul po doon. Nalulungkot ako sa ganong So, I decided na tigil na. Maraming nagsasabi, bakit tinigil mo? Ituloy mo. So, and nagpapasalamat ako kasi na-scare po ako doon. Dahil kung hindi, marahil 3 months pa lang, baka hinahanting na ako ni Mike, sino yung dati, yung, Mike Enriquez. So, kasi maraming mga businesses dyan na raid dahil sa maling mga sistema. Okay, so, yun lamang po, talagang napakabuti ng Panginoon sa atin sapagkat lalo-lalo na po sa aming mga naging pastor, hindi lang kami niligtas ng Panginoon, kundi pinagkatiwalaan pa ng gawain ng Panginoon. Wala po kaming ibang layunin, kundi ang magawa po ang kalooban ng Diyos sa aming buhay. At iyang bagay na yan ay ipinapasa din po namin sa inyo, sinishare po namin sa inyo, sapagkat iyan ang kalooban ng Diyos sa atin. Amen? Tayo po ay magamit ng Panginoon sa kanyang gawain. Okay? So, I asked Pastor Ace kung ano yung tema ninyo at ito yung kanyang ipinasa tema, Knowing and Contending for God's Doctrine. Okay? So, to start with, tayo po ay magsitayo at basahin po natin ang ilang mga talata na ginahagi din po sa akin. Ito po yung John chapter 7 verse 17, Acts chapter 2 verse 42, and Ephesians chapter 4 verse 14. Okay, nariyan na po kayo?
Alam nyo, one thing that I admire sa church na ito, your pastor is creating generals for the Lord. Amen? Yes, talagang blessing po yan na talagang may pastor po kayo na nagpupush sa inyo. Okay? To memorize verses of the Bible and Pastor, meron na po ba dito nakamemorize ng Psalms 119? Si Mami, talaga, no? Amen. So, napaka-blessing po niyan. And I'm challenging also yung mga kapatiran din po sa amin. Ganun. Sabi ko nga, talagang may incentives to those who memorize that chapter. Okay? And, narin na po kayo? Sige po, sabay-sabay po nating basahin ang talatang ito. Okay? John chapter 17. Sige po, go. If anyone will do his will, he shall know the doctrine, whether he be of God or whether of myself. Acts chapter 4 verse 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Ephesians chapter 4 verse 14. Go with me. That we, andiyan na po kayo? Ephesians chapter 4 verse 14. That ye henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, we acknowledge your presence. We acknowledge, O God, na ikaw ay Diyos na buhay, Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, Diyos na nasa aming kalagitnaan. Maraming salamat na kami po ay iyong iniligtas. Iniligtas mo ang aming kaluluwa mula sa kabayaran ng kasalanan o pagpunta sa impyerno. Maraming salamat, Panginoon, sa malayang pagkakataon na kami po ay sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. O Lord God, pangunahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Linisin mo po ang aming puso at isipan. Buksan mo po ang aming kaunawaan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Be seated. So, on behalf of Diadem Bible Baptist Church, San Mateo Rizal, kami po ay bumabati sa inyo ng 7th Church Anniversary. Talagang napakabilis ng panahon. Ilang tulog na lang, start na yung bear. Pasko na. Okay. So, alam nyo po, ang isang napakagandang bagay sa buhay natin ay yung tayo po ay nananatili sa sentro ng kalooban ng Diyos. Okay? At yung sinabi ng Panginoon, if ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what ye will and it shall be done unto you. Okay? So, ang inyo pong tema is knowing and contending for God's doctrine. Alamin, alamin at ipaglaban yung katuruan ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Okay? Now, knowing and contending for God's doctrine is a serious and essential endeavor that me and you should intentionally do. Do you agree? Amen. Yes, mga kapatid, ito po ay isang seryosong bagay. Kailangan na gawain na dapat nating sadyain o gawin. Ako at ikaw na isang Kristiyano.
So, as Christian, we should not despise and take God's doctrine lightly. Amen. Alam niyo, nakakalungkot sapagkat maraming Kristiyano ngayon, maraming so-called Christian, professing Christian, na hindi nila sineseryoso ang bagay dito. They don't care. Basta sa kanila lang, umating sa church, ayan, ganun. Parang Katoliko lang din. Yung punta rito, upo, balik, ganun. So, pero yung pagpapahalaga sa mga pagtuturo ng doktrina, they don't care. Okay? So, at iyon ang nakakalungkot. Okay? Kaya, mabuhay ang pananampalataya. When I was in college, Bible college, meron akong isang teacher na sa totoo lang, nalimutan ko yung subject na itinuro niya. Oo. Pero meron siyang isang verse na sabi niya, i-memorize niyo ito. At iyon lang ang natatandaan ko. Psalms 119:165. Great peace have they which love the law, and nothing shall offend them. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, maraming mga professing Christian, so-called Christian, konting bagay na o-open, umaalis sa church sapagkat hindi rooted and grounded sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Now, if you love the Word of God, then, ano po sabi ng Bible? You shall not be offended. Okay? So, kaya nga, napakahalaga na ito ay ating bigyan ng pansin. As Christian, we should not despise and take God's doctrine lightly, for it is our foundation. Amen. It is our basis and guide for Christian living and belief. Yes, sa ating paniniwala at sa ating pamumuhay. Alam nyo, napakatibay ng ating pundasyon. Pagka ang Biblia ang ating pinangahawakan. Hindi po tayo naniniwala dahil sa sinabi lang ng ating mga ninuno o ng ating pastor. Kaya tayo naniniwala sapagkat nakita natin mula sa salita ng Diyos yung dapat nating paniwalaan. And I thank God at the age of 19, may nagbigay sa akin ng Bible. Kami po ay Katoliko, na kung saan mula pagkabata, sinanay po kami, na pagdating ng alas 6, sama-sama kaming luluhod at magro-rosaryo. At pagkatapos nito, yung graven images, yung ribulto, iikot namin, ililipat sa ibang bahay. Ginagawa namin yon, gumagawa ko noon sapagkat naniniwala ako na yun ang pagpapala. Subalit nung mabasa ko ang Biblia, yung pala ang nagdadala ng sumpa. Amen. Amen? Amen. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So matibay yun. So, at marami akong bagay na nalaman mula sa Biblia, mga paniniwala na hindi ko pala dapat paniwalaan. So, lalo-lalo na sa kaligtasan. Amen? Amen. Now, God's doctrine informs how believers live their lives in accordance with God's will. It is concerned with understanding who God is and how we can know Him. Now, sabi nga, pwede kang maniwala na may Diyos kahit wala ang Biblia. Kasi we know God through creation, through our conscience, right?
But it is impossible to know God, His will, without the Bible. Iyon po, kaya God's doctrine, napakahalaga sa atin. Amen? Amen. Yung katuruan ng Panginoon Diyos. Now, departing, distorting, twisting, or turning away from God's doctrine, kasi alam nyo, yun ang ginagawa ng diablo eh. Iyan ang ginagawa ng mga false prophet. Okay? So, anong ginagawa? Dinidistort, dinitwist, and they try to encourage people to turn away from the Bible, from the teaching of God. So, alam nyo po, itong bagay na ito, yung departing, distorting, twisting, or turning away from God's doctrine is an act of spiritual error. Yes, spiritual error, blindness, and apostasy. This momentum will always lead and result to occultism, sodomy, witchcraft, drugs, and alcohol addiction, worldliness, and satanism. Pagka ang isang tao, okay, nalayo sa salita ng Diyos o sa katuruan ng Diyos, katuruan ng diablo yung kanyang kinikita. Oo. At ito yung nagiging sanhi bakit may maraming mga kulto. Bakit dumarami yung mga bakla at tomboy. Bakit yung witchcraft, yung drug, and alcohol addiction ay lumalaganap. Mayroon pang mga satanism. But loving, keeping, and abiding to the Word of God or the Bible is the only way and cure to incline, okay, from these sins, ignorance, and error. Amen? Amen. Kaya nga, ang sabi nga, ang Bible will keep away, it will keep away, ang Bible, ilalayo ka sa kasalanan. Okay? Ang kasalanan, ilalayo ka sa Bible. So, kaya doon po tayo mag-decide. No? Mamahalin ko ba ang salita ng Diyos? Iingatan ko ba at ito'y aking pananatilihin sa aking puso? O i-despise ko ito, baliwalain ko, mamumuhay ako sa sarili kong pananaw. Now, take note. The Bible is the primary source of understanding the doctrine of God. Amen. Beloved in the Lord, this is one of our Baptist distinctive. Na kung saan we put high regard to the Word of God, to the Bible. Kasi ito yung ating source of knowledge about God in ourselves. Okay? Kaya nga po, ang sabi ng Isaiah 43 verse 16, Isaiah chapter 43 verse 16, seek ye out of the book of the Lord and read. No one of these shall fail, none shall want her mate, for my mouth it hath commanded, and his spirit it hath gathered them. Beloved in the Lord, let us value the importance of Bible education. Hello? Yung ginagawa ninyo, that is Bible education. At sabi ko nga, Pastor Ace is creating an army for God. Hindi lang an army, kundi general. Yes. Amen? Amen. At marami pa. At nakaka-challenge po yan. Sa totoo lang ako na-challenge sa gabi. Yes. Before, ginagawa ko din po yan.
memorizing chapters of the Bible. Kaya lang, pagka tumatanda ka na pala, nag-iiba na eh. No? Kaya samantalahin nyo habang kayo ay bata pa, matalas pa ang inyong mga kaisipan, madaling magmemorya, kasi time will come. Talagang, mas lalo na pag hindi na na-exercise yung ating kaisipan, magiging mapurol yan. Amen? Amen. So, keep on. At excited pa ako mamaya sa mga magko-code. Amen. So, iyan ang sabi ng Isaiah chapter 34 verse 6, "Seek ye out of the book of the Lord and read." So, meron pong challenge po sa atin yan. Kayo hindi lang binasa, minemorize pa. Amen? Nung ako po ay bago pa lang sa Panginoon, talagang yung Bible na ibinigay sa akin, talagang halos ayaw ko nang bitawan ito. Nung time na nabasa ko yung Matthew chapter 4 verse 4, "Man shall not live by bread alone." Di lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na namumutang sa kanyang mga labi. Sapagkat itong talatang ito yung parang naging eye-opener ko eh. Sabi ko sa sarili ko, hindi lang pala material na bagay ang kailangan ng tao. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kaya alam niyo po, ginagawa ko yung mga verses na nagiging blessing sa akin, isinusulat ko yan sa ng bahay namin. Pintuan, doon sa may lutuan, sa aking kwarto. Okay? At pati doon sa labas ng bahay. Para yung bahay na, kasi kubo-kubo lang eh. At yung aking nanay, lahat ng na-memorize ko, sinasabi ko sa kanya. Kaya lang, binabara ko eh. Kalokohan yan. So, mas ayaw niya kasi magpastor ako eh. Now, nakita po natin dito mga kapatid na mayroon pong challenge sa atin. Seek ye out of the book of the Lord. Now, let us value the importance of Bible education. It is the only source and our final authority of knowing God and ourselves. Okay? So, ang sabi nga po ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, "All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction and instruction, for righteousness, that the man of God may be thoroughly furnished unto all good works." Okay? So, napakahalaga po ng Bible education. Yung doctrine ng Panginoon. Now, somebody said education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Eh, yung inaaral natin salita ng Diyos talagang mababago talaga ang mundo. Amen? Amen. Sapagkat salita ng Diyos ang ating pong pinahahalagahan, hindi po salita ng tao. Now, one of the biggest reason why education is important is that it helps us become better version of ourselves. At hindi lamang po yun. Natutumbok natin kung ano talaga ang gusto ng Panginoon para sa ating buhay. Amen. Ang pagpunta sa langit, hindi po tsambahan. Amen? So, heaven is a prepared place for a prepared people. Kaya dapat, kung hindi ka paligtas, maturuan ka ng doktrina sa kaligtasan. That Jesus Christ is the only way to heaven. Hindi yung iyong relihiyon, hindi yung iyong sarili o ang iyong ginagawa. Hindi si Mary o sinong mga santo. Wala pong ibang makakatulong sa iyo para ikaw ay maligtas kundi ang Panginoon Jesucristo. So,
It helps us become better version of ourselves. The main goal of education is not just to inform, but to transform. Hello? Amen? Mga kapatid, ano kaya ang ating mga kasuotan kung hindi tayo nakakilala at naturuan ng Biblia? Siguro mga ragid-ragid tayo dito. Alala ko noon, di pa ako ligtas yung aking damit. And then, pagkatapos yung mga putol-putol dito, parang ano ba yung hagibis? Ganun ang pormahan eh. Simpleng pamumuhay, walang ligo, walang toothbrush. Pero mga kapatid, isang bagay na talagang, because of God's Word, naturuan tayo ng salita ng Diyos, nagkaroon ng mga pagbabago ang ating mga gawi, pamumuhay, pananalita, pag-iisip. Diba? And we thank God doon sa instrumento ng Diyos, man of God na ginamit niya sa atin. I thank God that Pastor Angelito Valencia ay aking naging pastor. So, I thank God also Pastor Noel Agorilla. Siya po personally yung nag-akay sa akin. But I grow in the faith sa leadership ng ating pastor, Angelito Valencia. Okay, so ito po ang nagagawa ng salita ng Panginoon at ang goal, alam niyo po, hindi lang yung tayo po ay ma-feel ng mga memory verses sa ating isipan, kundi nababago yung ating puso. Amen? Di ba? The more you know more about the Word of God, dapat the more na mas lalong nag-change yung ating attitude. Di ba? So, let us be willing to learn. Take an initiative to learn. Amen? Amen. Bible education is important. God's doctrine. Sabi nga ng isang mangangaral, inspiration without education always leads to frustration. So, Bible education is the best education. Amen. Hindi yung ikaw ay nakagraduate sa Harvard, saan pa? Harvard, sa Cubao lang yan eh. Sa UST, kung saan mga... Ang mahalaga po yung ikaw ay na-educate ng salita ng Diyos. So don't despise Bible learning. Don't take it lightly. Put high regards on Bible teaching. Never allow to take ignorance. Amen? It is better to pay the price of learning than to endure the pain of ignorance. Yes, totoo po yan. Kaya, alam nyo, hindi madaling yung mag-memorize. Pero if you endure, yung ginawa mo, magiging blessing sa iyo yan eh. Kaysa sa'yo wala kang alam. Diba? So it's more beneficial to accept the cost and effort of acquiring knowledge than to suffer the consequences of not knowing something about the Bible. So let us be educated on God's Word. Okay? Now, education is part of God's plan in the Scripture. It says, "Seek ye out of the book of the Lord, and no one of this shall fail, none shall want her made, for my mouth it hath commanded, and His Spirit it hath gathered them." Now, ano po sinasabi po ng talata natin? Okay? The verse says, the verse encourages us to seek and read God's Word. Mga kapatid, every day, let us be committed to read the Word of God. Amen? Amen? At huwag po kayong mahihiya na magdala ng Bible. Meron tayong mga Bible sa cellphone, but mga kapatid, huwag natin itong iaalis. Amen? Amen. So, iba pa rin yung talagang merong Bible, di ba?
Yung pag tumayo ka, let us open our Bible. Hindi, let us open our cellphone. So, iba po. And I thank God that we have a bishop, Efren Padua, na kung saan talagang grabe po ang pag-challenge na ginagawa niya sa aming mga pastor. At sa kanila, hindi pwedeng tumayo sa pulpito yung hindi nagbabasa ng 7 chapters a day. Okay? At ang nakakamangha nito, even ordinary member, they were challenged to read 7 chapters a day ng Bible. Ako, personally, I committed myself to read 10 chapters a day. Sinisikap ko. May mga time din, nagpipil ako, but balik, yun lang. Amen. Kasi, alam nyo, ang ginagawa talaga ng diablo sa atin, yung aliwin tayo. Aliwin ka ng cellphone, di ba? Ng TikTok, inaaliw ka sa mga bagay na ito. Mag-scroll ka lang, napunta ka na sa Shopee, hanggang sa order ka na, wala na. Hindi na. Yung dapat na ikaw ay magbabasa ng Bible, mag-pray, wala na. Yan ang ginagawa ng diablo sa atin eh. Amen? Amen. So, this verse encourages us to seek and read God's Word. At meron po 3 bagay na nakapaloob po dito sa talatang ito. Yung sinabing, seek ye out of the book of the Lord and read. This phrase calls for diligent study and understanding of God's Word. Now, yung sinabi po dito, no one of these shall fail, none shall want her mate. This affirms the reliability and completeness of God's Word, assuring that all prophecies and promises will be fulfilled. Now, alam nyo, ako personally, I believe that this book is God's Word for 3 reasons. Okay? Palagi kong sinishare po ito eh. Una, because of its preservation. We have to thank God that God preserved His Word. Napakaraming aklat na naisulat. Pero tanging ang Biblia lamang, ilang libong taon na hanggang ngayon, nag-i-exist pa. Diba? Ginagamit pa. At kung mayroon mang sikat na aklat sa buong mundo, yung best-selling book in the world, yun ay walang iba kundi ang Bible. Amen. Pinahalagaan ng matataas na klase ng tao. Pagkatapos ikaw, binabaliwala mo lang. So, in fact, sabi nga ng isang presidente ng Amerika, it is impossible to rightly govern the world without God in the Bible. Amen. It is the best gift of God to mankind. Mga presidente nagsasabi niya. Pagkatapos ikaw, wala lang. Wala kang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. So, God preserved His Word, and then fulfill prophecy. Whether you believe it or not, kung ano sinabi ng Bible, mangyayari. Kaya wala po tayong better option kundi maniwala sa Bible. At yung pangatlong dahilan, bakit ako naniniwala na ang Bible ay Word of God because of its transforming power. Bakit ka nandito? Bakit tayo nandito? Because of the Word of God. Because of the Lord and His Word. Amen? Amen. So, ayan po. No one of these shall fail, none shall want her mate. And then, for my mouth it hath commanded, and His Spirit it hath gathered them. This highlight the authority and power of God's Word.
God's commands spoken by His mouth and His Spirit, which bring into life, ensures the fulfillment of His prophecies. So, in essence, Isaiah 34 verse 16 encourages believers to trust in God's Word or the Bible. Study it diligently. Recognize its authority and reliability. It also emphasizes that God's judgment and promises will be fulfilled as He has declared. Ano ba ang nagagawa sa iyo ng Word of God? Word of God convicts of sin, comes through the preaching or teaching of the Word. Kaya tayo di ba, na-convict, nag-repent, tumawag sa Panginoon, dahil naibahagi sa atin ang salita ng Panginoon. Kaya, let us keep on sharing the Word of God then. Amen? That is one of our mission. Faith comes from hearing the Word of God. Faith cometh by hearing, and hearing of the Word. Cleansing comes from the Word. Okay? John chapter 15, verse 1 to 3. Okay? Now, ye are clean through the Word which I have spoken unto you. Sabi ng ating Panginoon. Amen. Assurance comes from the Word of God. Naalala niyo po ba sa John chapter 6 na yung mga disciples, yung mga sumusunod, maraming tagasunod ay nag-alisan. Then Jesus Christ asked His 12 disciples. Sabi ng Panginoon, will ye also go away? Ang sabi ni Simon Peter, saan naman pupunta? Yan the words of eternal life. And we are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. Nagbibigay sa atin ito ng assurance of salvation. Amen. Kaya kung ikaw, wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, panghawakan mo ang sinasabi ng Bible. Huwag kang mag-base doon sa emotion. Amen? That is Bible doctrine. Bible doctrine po yan. So, comfort comes from the Word of God. Diba? Sino naka-memorize ng Psalms chapter 23? Diba? Napakaganda yung memorize niyan. Psalms 91. Diba? Makita natin diyan na nagko-comfort sa atin ang salita ng Panginoon. Yung katuruan ng Panginoon. Truth comes from the Word of God. And the new birth comes from the Word of God. 1 Peter chapter 2 verse 1. Chapter 1 verse 23. Okay, so take it to the teaching and preaching of the Word of God. Now, ako'y mayroon pong nakitang isang article. Ako na-bless ako dito and I want to share it with you. Babasahin ko lamang po, Saan po ko yung ganyan? Okay? Napakaganda po yung sinasabi tungkol sa Bible. Okay, ano po sabi? The Bible contains the mind of God. Amen? Amen. The state of man, the way of salvation, the doom of sinners, and the happiness of believers. Its doctrines are holy, its precepts are bindings, its histories are true, and its decisions are immutable. Read it to be wise, believe it to be safe, and practice it to be holy. It contains light to direct you, food to support you, and comfort to cheer you. It is the traveler's map, the pilgrim's staff, the pilot's compass, the soldier's sword, and the Christian charter. Her paradise is restored, heaven opened, and the gates of hell is closed. Christ is its grand subject, our good, the design, and the glory of God, its end. It should fill the memory, rule the heart, and guide the feet. Read it slowly, frequently, and prayerfully. It is a mine of wealth, a paradise of glory, and a river of pleasure. It is given you in life, will be open at the judgment, and be remembered forever. It involves the highest responsibility,
will reward the greatest labor, and will condemn all who trifles with its sacred content. Beloved, let us know and contend for God's doctrine. Remember our God-given verses that we read at the start. At ito po yung message ko po ngayon. Amen? Amen. So this morning, I would like to share with you 3 insights from these verses. Yung binasa po natin kanina in relation to our church anniversary theme. Okay? Knowing and contending for God's doctrine. Okay? So first, knowing and contending for God's doctrine will only be fulfilled by keeping or doing the will of God. Amen. Amen? By keeping and doing the will of God. Sabi nga ng Panginoon, if anyone will do His will, yung will ng Ama, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether it speak of myself. So, iba po yung ating pong pinaniwalaan, pinanindigan, iningatan ang salita ng Panginoon. Amen. First hand, nalalaman mo. Kasi malalaman mo ang tunay na turo ng Diyos. If somebody will stand here, alam mo ang Bible, alam mo kung ano eh. Kung payaso, yung nakatayo eh. Entertainer. Mga kapatid, we are not here to entertain you. We are here to feed you with God's Word. Kaya nga sabi ng Panginoon, I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Amen. Maging masaya tayo, maging mapagpasalamat kung ang ating pastor minomotivate tayo na magbasa, mag-aral, mag-memorize ng salita ng Diyos. Amen. Amen? Magpahalaga sa turo ng Diyos. At i-challenge tayo na gawin, mahalin ang salita ng Panginoon. Amen? Amen. Knowing and contending for God's doctrine will only be fulfilled by keeping or doing the will of God. So, ano po ba yung will of God? Ayan. Ito ba yung keeping the 10 commandments, yung mga bagay na Okay. So, yun nga po yun. Pero, yung sinasabi po ng Panginoon na will of God para maligtas tayo, hindi yung keeping the 10 commandments, kundi yung tayo ay lumapit, sumampalataya, tanggapin ang tagapagligtas na si Jesucristo. Okay? So, iyon yung will ng Ama. Yung tayo ay lumapit sa ating Panginoon Jesucristo, sumampalataya at tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Okay? Then, yung general will, ito po yung pagsunod sa mga bagay na ninanais niya para ikaw ay pagpalain ng Diyos. Okay? Hindi para maligtas. Okay? So, pangalawa, knowing and contending for God's doctrine will only be fulfilled by being intentional and persistent. Amen? Sinasadya talaga. Hindi yung kung kailan mo lang gusto. Amen? Ngayon gagawin ko ang kalooban ng Panginoon. Ito lang ang gagawin ko na kalooban ng Diyos, yung ako ay magpuri, yung ako ay sumamba, pero iiwasan ko yung magbigay ng ikapo, iiwasan ko yung magbigay. Ito lang ang gusto ko. Hindi po ganyan. Amen? Knowing and contending for God's doctrine will only be fulfilled by being intentional and persistent. Tuloy-tuloy. Hanggang sa ikaw at ako ay kunin ng Panginoon.
Amen? Meron po akong na-meet na isang lalaki no, winiwitnessan ko eh. May pagkabading. Ang sabi niya sa akin, Brother June, tapos na ako dyan eh. Graduate na ako dyan. Sabi niya, eh, sa kaligtasan pa nga lang, hindi niya nasagot eh. Paano siya naligtas eh. Kaya sasabihin, graduate na siya. So mga kapatid, ang pagsunod, paggawa, no, sa kalooban ng Panginoon, ito po ay tanda ng ating pagkaalam at paninindigan sa katuruan ng Diyos. Amen. Yung tayo po ay maging intentional and persistent. Alam niyo po, yung pagpunta sa tahanan ng Panginoon, intentional yun eh. Amen. So, kaya wag na wag kayong magsasabi na sa inyong pastor na, Pastor, kung kalooban ng Panginoon sa linggo makatel ako, nandiyan po ako. Wala talaga eh. Wala sa ayos eh. So, ito sabi ng Acts chapter 2 verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. This is the reason why Christian on the first era ay napakabilis ng paglago, pagdami. Okay? Sapagkat yung mga nakakakilala sa Panginoon, yung sumampalataya, nagpatuloy po sila. Hindi lang sinabing continue, kundi sabi dyan, continue steadfastly. Yung merong kasigasigan, merong seriousness. Saan? Doon sa apostles' doctrine. Okay? Fellowship, breaking of bread, and in prayer. So let us be intentional and persistent. Okay? Sa salita ng Diyos. And then number 3, knowing and contending for God's doctrine will make us strong and stable. Ephesians chapter 4 verse 14, kaya nga sabi dito, that we henceforth be no more children, tossed to and fro. Kasi hindi ba, walang paglago eh. Kasi nire-reject ang salita ng Panginoon, binabaliwala, they take it lightly. Okay? Kaya hindi natututo, hindi lumalago sa kanyang pagiging Kristiyano. Ang daling ma-open, hindi lang nabati ni pastor, hindi lang na-chat, open na. Pastor, di ba ako binati sa birthday ko, hindi ba ako binati sa Facebook? So, ito ang dahilan bakit mayroon po tayong ganitong tema, and praise God for that too. Amen. China-challenge tayo. Alamin, manindigan sa doktrina ng Panginoon. Okay? That we henceforth be no more children. Diba? Ano ba attitude ng bata? Yung bata, kung may candy, kunin mo yan, biglang magwawala. Di ba? Konting bagay. So, dapat tayo po ay nabugol. So, beloved of God, this is the last point. Let us make a commitment today. Anong commitment ang dapat natin gawin? Seek and submit to God's doctrine. Okay? So, by reading and studying God's Word. Kasi hindi natin malalaman ng doktrina ng Panginoon kung hindi natin ito babasahin, hindi natin ito sasaliksikin. Amen?
Seek and submit to God's doctrine. Pangalawa, stay and stand to God's doctrine. Let the Word of God fill our minds and rule our heart. Amen? Amen. Yes. Ito ang mag-fill sa mind natin. Maging laman ng ating puso't kaisipan. Stay and stand to God's doctrine. Alam nyo, maraming mga mahuhusay na mga ngaral. Kung hindi ka rooted and grounded sa Word of God, hindi ka makakapanatili at hindi ka makakapanindigan sa iyong mga katuruan. Amen? Amen. Lalo-lalo na katuruan sa kaligtasan. Now, pagka ang salvation na itinuturo ng sino man ay nag-i-insist ng paggawa or faith plus work, hindi sa Diyos yan. Hindi yan ang turo ng Panginoon. Why? Because salvation is by God's grace through our Lord Jesus Christ. Alam po natin yan, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Apostle Paul reminded the Ephesian church how they got saved. Ano po sabi po doon? Okay, for by grace are ye saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. At hindi rin natin pwedeng sabihin na dahil sa aking pananampalataya, naligtas ako. Mga kapatid, yung faith mo galing din sa Panginoon yan. Balikan lagi natin ito. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Regalo ng Diyos eh. Diba? Not of work, lest any man should boast. Now, alam niyo po, kung tayo po ay maliligtas sa pamamagitan ng ating paggawa, o performance, ang question, ito, bakit pa namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo? Eh, pwede ka naman palang maligtas by keeping the Ten Commandments. Kaya lang, ang problema, sino nakasunod ng Ten Commandments? Di ba? Wala po. And salvation cannot be lost. Sino po sa inyo dito nawawala ang kaligtasan? Diba? Marami pong tayong talata, diba? Na pwedeng panghawakan ng ating salvation. Talagang ibinigay ng Panginoon yan. Ang Diyos ay hindi Diyos na bigay bawi. John chapter 10, di ba? My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life. Okay? Ano pa sumunod? And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Okay? Okay? And they shall never perish. Walang makaagaw sa atin mula sa kamay ng Diyos. In fact, napakatindi ng ating pong yung salvation security. Hawak ka ng Panginoon. Diba? Balikan natin, Pastor. Okay? My Father which gave them is, ayan, verse 29. And I give, ayan, 28. And I give unto them eternal life. And they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Nasa kamay tayo ng Panginoon. Okay? At ang sabi diyan, okay, my Father which gave them is greater than I, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Eto, kamay pa ng Ama. Pagkatapos, Ephesians chapter 1 verse 13, ano pang ginawa sa atin? Ha? You were sealed by the Holy Spirit of promise. Okay?
After that ye believe, after that ye heard the word of truth, and after that ye believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. So, ano po ang purpose? Bakit yung mga baka sa rancho, tinatatakan nila ang kanilang initial? Anong purpose? Ownership. Kahit saan pa mapunta yung baka na yan, alam na may-ari ka niya. So, ganun po tayo. Sa Panginoon. Okay? Kaya, kung may nagpipilit na ang kaligtasan ay nawawala, wala sila. Pero tayo, we strongly believe kung ano ang sinabi ng Panginoon. Amen. Amen. Jesus Christ is God, the one and only Savior of the world. Walang kinalaman si Mary para ikaw at ako ay maligtas. At hindi ka may liligtas ni Mary. Diba? Ngayon, sa mga kaibigan natin, na talagang hanggang ngayon, napakatindi pa rin ang kapit sa mga paniniwalang kailangan mayroong pang tagapamagitan, mediatrix. Don't depart from King James Version of the Bible. Amen. Kasi alam nyo, dyan nagsisimula eh. O, pag tayo, iba ng Bible ang gamit natin, dyan na nagsisimula yan eh, yung paglayo doon sa tunay na katuruan ng Panginoon. Pagka nagsimula na yung ibang mga version, pinapapasok na natin, yung music natin, susunod yan. Hanggang sa pagdating ng time, wala na. Then, submit to God-given authority. Doctrine ng Panginoon yan. Amen? Sa ating government. Children, obey your parents. Amen? Authority yan. And we as children of God, God gave us pastor na kung saan ay mangangalaga sa atin. Amen? Magpapakain sa atin ng kaalaman. Kaya magpasalamat kayo na kayo o tayo ay binigyan ng Panginoon ng pastor. So at napakahalaga na sumuporta tayo at magpasubmit tayo sa kanila mga pangunguna. Living a life with Christ, okay, so is voluntary with willingness to pay the price of living with Him. Yes, kaya nga sabi ng Panginoon, if anyone will come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. And mga kapatid, ito po, last na po talaga to. Last point na talaga to. Share and spread the doctrine of God. Amen? Now, take note, our mandate and mission. Palagi ko po itong ipinapaalala sa amin, the church. Ano ba dahilan? Why we exist? Bakit tayo nandito? Okay? First, evangelize the sinner. Iyon ang mandate ng Panginoon sa atin as Christian. Amen? Amen. Matthew chapter 28, alam po natin yan. Then, edify the saints. Kaya nga, mga kapatid, pahalaga natin yung Sunday school, yung personal devotion, yung mga ganitong pagtitipon. Kasi through this, ma-edify tayo. Amen? So, lahat ng gawain dito mahalaga. So, engage in service. Huwag niyong hayaan na kayo ay taga-upo lang dyan. Amen? Dapat mayroon kang ministry. Maghanap ka ng magagawa mo. Maghanap ka kung saan ka pwedeng magamit ng Panginoon. Amen? Amen. Kung dati kang chismosa, maging pala-invite ka. Ipahayag mo ang Ebanghelyo ni Kristo. Amen. Amen?
Kung ikaw ay mandurukot, huwag mo nang gagawin yan. Diba? So, mga kapatid, engage in service. Masaya po ang isang Kristiyano pag involved ka sa gawain ng Panginoon. Diba? Excited ka. Ako naniniwala ako, excited yung mga may mga memory verse. Excited silang, gusto ko na hanggat hindi ko nakakalimutan. Diba? Pag may bisita ka, eh talagang excited ka eh. Pero pag wala, nagiging boring sa atin ang gawain. Amen? Now, alam nyo, if we are rooted and grounded sa doktrina ng Panginoon, kahit ilan na lang kayong matira dito, magpananatili. Now, alam nyo, ang church talagang come and go ang tao. Come and go. Pero meron at merong mananatili na ilalagay ng Panginoon sa lugar nito. Amen. Sa iglesia nito. At dito ka, magpagami sa Panginoon, ika nga, bloom where you are. Amen? Huwag kayong may nakita ka ng problema. Alam mo, may umaatay sa amin, umatay din dito eh. Mabola pa yun. Kaya nung minsan dinalaw ko doon sa kanila, hinahanap ko, nandito ba si ano, ganito. Ah, yung pastor, yung bakla. Hindi ko masabi, hindi ko masabing yun. Okay. So, evangelize the sinner, edify the saints, engage in service, and lastly, exalt the Savior. We are here to glorify Him. Amen? Kaya wala po tayong ibang ninanais, kundi ang Panginoon ay malugod sa ating buhay, magawa natin ang kanyang kalooban hanggang sa tayo po ay kanyang buhay. Amen? Amen. Know and content for God's doctrine. Amen. 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 Ayos. Ito ang kalabuan. Sakto pa ba?